Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pagduwag sa barikada ng mga nagpoprotestang magsasaka sa Kidapawan na uwi sa karahasan. Pork holiday itutuloy ng mga backyard hog racer ngayong Abril. Senator Grace Poe nanguna sa bagong Pulse Asia Presidential Survey. Isa pang mock elections upang masubukan ang voters' receipt, hiniling ng grupong kontradaya. Mga lugar na isinailalim sa election watch list ng Philippine National Police, umakyat na sa Siyam. Ngayon po ay araw ng Biyernes, unang araw sa buwan ng Abril taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nauwi sa karahasan ang pagbuwag ng mga pulis sa barikada ng mga nagpoprotestang magsasaka sa Kidapawan. Ito ang balita ni Janice Inghente. Isa ang nasawi habang sugatan ng ilan sa magsasaka matapos mauwi sa kaguluhan ang dispersal ng mga pulis sa rally ng mga magsasaka sa Kidapawan City, Cotabato kaninang umaga. 3 araw nang nagbabarikada sa National Highway ang daang-daang magsasaka na humihiling na mailabas ang 15,000 sako ng rice subsidy kasabay ng lumalalang epekto ng El Nino phenomenon. Hiniling rin ng mga obrero na harapin at bigyan sila ng ayuda ng lokal na pamahalaan. Dahil naparalisa ang traffic sa 220-kilometer Cotabato-Davao Highway, binigyan ng ultimatum ng PNP ang mga magsasaka para tapusin ang kanilang protesta. Nang hindi sumunod, sapilitan silang binuwag ng mga pulis hanggang sa mauwi ito sa sakitan. May ulat pa na gumamit umano ng baril ang mga pulis upang paalisin ang mga magsasaka. Sa inilabas namang statement, siniguro ng Philippine National Police na iniimbestigahan na nila ang insidente. We note, however, that 2 of our own officers are under critical condition due to head trauma, reportedly due to attacks initiated by the assembled crowd. Bagamat mahigpit ang kanilang bilin ipapatupad ang maximum tolerance, tiniyak ng PNP na papanagutin nila ang sinumang tauhan na mapapatunayang lumabag sa rules and regulation. Iginiit naman ng Cotabato Provincial Government na walang permit to rally ang mga magsasaka, bagaman inako nila ang responsibilidad sa insidente. Ayon naman sa kilusang magbubukid ng Pilipinas Southern Mindanao, layon lamang ng kanilang protesta na humingi ng tulong, lalo't mahigit 200 million pesos na ang halaga ng pananim na napinsala ng tagtuyot simula noong November 2015. Umaasa silang bibigyan pansin ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga magsasakang apektado ng El Nino, hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Mula dito sa Davao City, Janice Inghente, UNTV News Worldwide. Itutuloy ng mga backyard hog racer ang pagsasagawa ng pork holiday ngayong Abril. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Hindi pa rin kontento ang grupo ng mga backyard hog racers sa tugon ng pamahalaan sa kanilang kahilingan na sugpuin ang smuggling ng karne ng baboy sa bansa. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, may itinakda na silang petsa ngayong Abril upang isagawa ang pork holiday kung saan hindi magbebenta ng mga alagang baboy ang mga backyard racer. Isaan nilang patunay na maluwag ang gobyerno sa mga smuggled pork ay ang pagpayag na mailabas sa bansa ang nasabat na 75 containers ng karne ng baboy sa Subic. Bakit ngayon yung shipment from Brazil going sinasabi nila is a transshipment going Vietnam,
Ngayon, yung shipment pumunta ng Korea. Ayon sa Sinag, mula noong 2010 ay nasa 100,000 backyard racer ang nawawala na katumbas ng 1.67 million heads ng baboy. Ayon naman sa Department of Agriculture, hindi smuggling ang problema kundi ang mas mababang presyo ng mga imported na karne. Walaan nila silang kapangyarihan sa pagpasok ng mga mas murang imported pork dahil member ang Pilipinas ng World Trade Organization o WTO. Hindi din nila malaki ang magiging impact ng pork holiday dahil may iba namang mga produkto na mapagpipilian ang mga mamimili. Kasi unang-una, murang bilihin, mura gulay, magsiship lang ang tao. So at sila, magagastusan lalo kasi papakainin mo pang papakainin yung baboy. Hindi mabuti, di ba? Walang impact. Tingnan na lang natin. Ray Pilayo, UNTV News Worldwide. Nanindigan ng Philippine Federation of Bakers Association na tuloy ang nakatakdang pagbaba sa presyo ng tinapay sa April 19 sa kabila ng tumaas ang halaga ng LPG ngayong araw. Ito ang balita ni Monokson. Tuloy ang 50 sentimos na bawas presyo ng Pinoy Tasty at 10 sentimos sa kada 10 piraso ng pandesal ngayong buwan. Ito ay sa kabila ng pagtaas sa presyo ng LPG ngayong araw ng mahigit 1 peso per kilogram sa kada tangke at 2 pesos naman per liter sa auto LPG. Ayon sa Philippine Federation of Bakers Association, bagamat apektado sila ng LPG increase, itutuloy na nila ang bawas presyo sa April 19 dahil naipangako na ito sa mga consumer. Very committed na kami sa reduction sa Pinoy Tasty natin at kahit pa nagkaroon ng paggalaw sa presyo ng ating LPG, ang commitment po natin na itutuloy natin. Isa ang LPG sa pangunahing kailangan sa pagluluto ng tinapay. Mas malaki pa sana ang ibababa sa presyo ng tinapay kundi tumaas ang ibang sangkap gaya ng asukal at shortening. Samantala, tumutol naman ang Philippine National Taxi Operators Association o PINTOA sa 2 pisong increase sa presyo ng auto LPG. Ang bottom line pa rin yan kasi, hindi talaga mahihirapan talaga kung may kumuha ng responsable at dissenting driver kung hindi namin sila papakitain ng dissenting kita rin. Naghahain ng motion for reconsideration ang PINTOA sa LTFRB upang hilingin na itaas sa 5 piso ang 2 minutong waiting time. Sa Lunes ay magsasagawang muli ng kilos protesta ang mga taxi driver sa harapan ng tanggapan ng LTFRB. Ayon naman sa Department of Energy, bagamat magiging malikot ang presyo ng produktong petrolyo sa buong taon, makatwiran ang desisyon ng LTFRB na ibaba ang pasahe sa taxi at jeep. So yung 7 pesos na current na pamasahe, I think reasonable yun. O yung sa taxi din di ba? Oo. Sa susunod na linggo, inaasahan na magkakaroon ng 10 hanggang 70 sentimos kada litro na bawas sa produktong petrolyo matapos ang 4 na linggong sunod-sunod na taas presyo. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Nanguna si Senator Grace Poe sa bagong presidential race survey ng Pulse Asia samantalang tabla sa pangunguna ng pwesto sa vice presidential race na Senators Chis Escudero at Bongbong Marcos. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nanguna si Senator Grace Poe sa pre-electoral national survey ng Pulse Asia. Nakakuha si Poe ng 28%. Pangalawa at statistically tied naman sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Vice President Jejomar Binay. Pangatlo si Mar Rojas at pang-apat si Senator Miriam Santiago. Si Poe ang nanguna sa Luzon na may 35%, samantalang si Rojas naman ang nanguna sa Visayas Region. Sina Senators Chis Escudero at Bongbong Marcos naman ay tabla para sa unang pwesto ng Vice Presidential Race Survey na may 25%. Pangalawa si Camarines Sur Representative Leni Robredo. Pangatlo si Senator Alan Peter Cayetano. Pang-apat si Senator Gringo Nasan na may 5% at panglima si Senator Antonio Trillanes na may 4%. Samantala, nangunguna naman sina Senators Tito Soto, Frank Drilon at Kiko Pangilinan sa bagong Senatorial Preferences Survey. Pasok rin sa winning circle sina Lacson, Zubiri, Gordon, Pacquiao, Hontiveros, Osmeña, Villanueva, De Lima at Recto.
Nagpapasalamat naman si Po sa patuloy na suporta sa kanya ng taong bayan dahil sa muling pangunguna sa presidential survey. Hindi naman nababahala ang kampo ni VP Binay sa lumabas na bagong survey. Ayon kay Attorney Rico Quicho, dikit na dikit ang laban ngayon at naniniwala sila na lalakas pa sa survey ang kanilang pambato. Naniniwala naman ang Liberal Party na mangunguna pa rin ang Marleni tandem sa darating na araw mismo ng halalan. Ayon naman sa kampo ni Duterte, ang survey ay nagpapakita na nagiging mahigpit na ang labanan ngayong papalapit na ang darating na eleksyon. Isinagawa ang survey noong March 15 hanggang 20 sa 4,000 registered voters. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Hiniling ng kampo ni dating Senator Francisco Kit Tatad sa Korte Suprema na ikonsidera ang opinyon ng ilang individual para sa motion for reconsideration na isinampa nila sa kaso ni Senator Grace Poe. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nagtungo kanina sa Supreme Court ang kampo ni dating Senador Francisco Kit Tatad upang hilingin na ikonsidera ang opinyon ng Integrated Bar of the Philippines, ilang abogado at iba pang personalidad para sa disqualification case ni Senator Grace Poe. Si Tatad ang isa sa mga nagnanais na ma-disqualify sa pagtakbo sa pagkapresidente ni Senator Poe. Matapos ideklara ng korte na maaaring tumakbo sa pagkapangulo si Poe, naghain naman ng motion for reconsideration laban sa naturang desisyon ang mga petitioner. In-express nila in a way yung sentimiento, yung views and opinions of the general public, particularly the sectors of lawyers. Bukod sa Integrated Bar of the Philippines, ilan pa sa mga nabanggit ng kampo ni Tatad sa motion for leave nito ay sina FEU Institute of Law Dean Mel Santa Maria, Attorney Jeremy Gatdula at Attorney Cristina Montes ng Philippine Principals Institute at dating Marinduque Representative Regina Ongsiangco Reyes. Ayon kay Luna, importante lalo na ang posisyon ng IBP sa naging desisyon ng Korte Suprema. Sinabi noon ng IBP na nananatili ang mga kwestiyon kaugnay ng kwalifikasyon ni Poe na tumakbo sa pagkapangulo ng bansa. This is just the second time in our long history na ang IBP ay hindi pinipensahan ang aksyon, ang ruling ng Korte Suprema. And so in the interest of higher interest of justice, we wanted the Supreme Court to take judicial notice of the IBP position. Naniniwala naman si Luna na malaki ang may tutulong ng mga opinyon ng IBP upang dinggin ang motion for reconsideration na kanilang inihain. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Umapila naman sa Commission on Elections sa COMELEC ang grupong kontradaya para magsagawa ng isa pang mock elections kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na mag-imprenta ng voters receipt ang COMELEC. Ito ang balita ni Victor Cusare. February 13 nang magsagawa ng mock elections ang Commission on Elections sa iba't ibang lugar sa bansa upang ipakita sa publiko at masubok ang sistemang gagamitin sa halalan. Subalit hindi pa noon lumalabas ang desisyon ng Korte Suprema na mag-imprenta ng voters receipt ang COMELEC. Ngayong kailangang mag-imprenta ng resibo para sa mga botante na nawagan ang grupong kontradaya sa poll body na magsagawa ng isa pang mock elections. So sa pamamagitan ng isang mock election, may idea tayo kung gaano katagal ang printing, kung ano ang itsura ng resibong ilalabas, at ano yung security features ng resibo kung meron man. Maging ang grupong Legal Network for Truthful Elections o LENTE ay naniniwala na dapat magkaroon ng isa pang round ng mock elections. Subalit dapat maisapinalmuna ng COMELEC ang amended General Instructions para sa mga Board of Election Inspector. Giit ng LENTE, kung pondo ang magiging problema ng COMELEC sa halip na bumili ng uniform para sa mga BEI sa halagang 26.5 million pesos, sa mock elections na lamang gamitin ng komisyon ang pondo. Sang-ayon si dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal sa pagsasagawa ng mock election. Pwede namang gumawa ng mock elections even a week before the election proper para lang alam ng mga tao, at syempre dapat well covered din ng media yung mock elections. Una nang sinabi ng COMELEC na plano nitong magsagawa ng isa pang mock polls upang masubok naman ang transmission ng resulta ng botohan sa presinto gamit ang SIM cards mula sa telecom companies. Sa mock elections noong Pebrero, BGANs o satellite link ang ginamit ng COMELEC sa transmission. Ang BGANs ay backup lamang ng COMELEC sakaling magkaproblema sa signal ng mga telcos.
Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Umakyat na sa Siyam ang election watchlist area mula sa 6 at nasa 85 na rin ang private armed group na binabantayan ng Philippine National Police o PNP. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kinumpirma ng Philippine National Police na nadagdagan na ng 3 ang election watchlist area. Ang dating 6 na kinabibilangan ng Pangasinan, Masbate, Western Samar, Negros Oriental, Lanao del Sur at Maguindanao ay nadagdagan ng Nueva Ecija, Abra at Lanao del Norte. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, ito ang resulta ng command conference nila sa Davao, kung saan nagkaroon ng assessment sa mga lugar na mahigpit ang political rivalry. We included the 3 so that we could deploy additional forces there, install more senior commanders who could manage our operations in those 3 provinces. Nadagdagan din ng 7 mula sa Luzon ang dating 78 private armed groups na karamihan ay mula Mindanao. Nasa 63 rin ang recorded untoward incident, subalit 3 lamang ang validated na election-related incident. Isa ay mula sa Region 4A at 2 sa Region 10. Kaya naman, todo ang assessment at preparasyon ng PNP upang masiguro ang pagkakaroon ng ligtas at payapang halalan. Ang nakita pa namin kulang, and dito yung sinasabi namin, more collaborative efforts among those agencies deputized by the COMELEC. Say, katulad ng mga treasurer, katulad ng mga school teachers, including yung tugo to transport election paraphernalia. Sa kabila nito, umaasa ang pamunuan ng PNP na maibibigay ng COMELEC lahat ang hiningi nilang budget na 840 million pesos para sa eleksyon. Nasa 462 million pesos pa lamang aniya ang naire-release sa kanila at kulang ito lalo na't noong January 10 pa sila nagsimulang magsagawa ng checkpoint at assessment sa iba't ibang lugar sa bansa. The Director for Controllership presented the proposed distribution 5 days ago. Meron akong comment, sabi ko, dagdagan pa yung budget for the police stations kasi alam naman natin na since January 9, they have been there on the ground conducting checkpoints. Dagdag pa ng pamunuan ng PNP, 38 araw pa bago ang halalan. Subalit tiwala sila na magkakaroon ng patas, malinis at payapang eleksyon sa May 9 dahil sa gagawing tulong-tulong na pagbabantay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Samantala, nakipag-ugnayan na sa Commission on Elections o COMELEC ang Philippine Consulate sa Hawaii upang masigurong maayos ang mailing format ng balota para sa darating na eleksyon. Ito ang balita ni RJ Alavaso. Siniguro ng konsulado na maayos ang format ng address ng mga balotang ipapadala sa mga rehistradong botante dito sa Hawaii. Noong 2013 eleksyon dito sa Hawaii, isa ang maling format ng address sa sobre ng balota sa naging dahilan ng mababang voters turnout. Ang nangyari kasi is may sariling standards yung pagme-mail dito sa US. Iba yung kung saan ba dapat ilalagay yung zip code, ano ba nakalagay sa second line. So nagkaroon ng problema kasi hindi pa masyadong aware yung mga gumagawa ng mailing labels in the Philippines on how it works. Kaya ang nangyari, nung pinadala dito sa Hawaii, ang dami nag-return back to sender. Ayon kay Philippine Consulate to Hawaii Vice Consul Andrea Caimo, nakipag-ugnayan na ang konsulado sa COMELEC upang maiwasan ito ngayong taon. Bukod sa pagsasaayos ng format ng address sa sobre ng balota, malaki rin ang itinaas ng registered voters ngayong taon kumpara noong 2013 na umabot lamang ng 4,381 na registered voters. Sa bilang na ito ay 579 lamang sa o 13.22% ang nakaboto. Nagpatulong din ang Hawaii Consulate sa UNTV para sa information dissemination ng overseas voting sa Hawaii. We would very much appreciate yung presensya ng UNTV para po ma-inform yung ating mga botante kung ano ba yung mga dapat nilang gawin, kailan ba sila dapat bumoto, at paano ba natin matutulungan ng ating mga kapwa Pilipino dito sa Hawaii.
Nagtalaga din ang COMELEC dito sa Hawaii ng mga field voting area sa mga lugar na maraming Pilipino upang mas mapalapit ang botohan sa mga kababayan natin at mapatas pang lalo ang voter turnout. Mula dito sa Hawaii, RJ Alavazo, UNTV News, Worldwide. Susunod sa Ito ang Balita. Pagbuwag sa barikada ng mga nagpoprotestang magsasaka sa Kidapawan na uwi sa karahasan. 2 kaso ng katiwalian laban kay Senator JV Ejercito at iba pa hahawakan ng 2 magkaibang divisions ng Sandigan Bayan. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Naniniwala si Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na papabor sa Pilipinas ang desisyon ng Arbitral Tribunal sa Maritime Disputes sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sinabi ni Justice Antonio Carpio na kung magpapasya ang Arbitral Tribunal at pagtitibayin ang 9-dash line claim ng China sa West Philippine Sea, mawawalan na ng kabuluhan ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ngunit naniniwala si Justice Carpio, hindi ito pahihintulutang mangyari ng Arbitral Tribunal at magiging paborable sa Pilipinas ang magiging desisyon ng korte sa usapin. Well, I'm very optimistic that the second scenario will prevail. The best case scenario. Because the worst case scenario is something the world will lose, the entire world will suffer. And I don't think the tribunal will do that. Nang tanungin kung ano ang maaaring gawin sakaling hindi sumunod ang China sa ruling ng Arbitral Tribunal na pabor sa Pilipinas, sinabi nitong dapat na patuloy na maghain ng resolusyon ang bansa sa United Nations. We will have to campaign, ask all the countries to join us in demanding that China comply with the ruling. We can sponsor a resolution in the United Nations that China should comply with international law. Samantala, ayon kay Carpio, bagaman huli na ang bansa sa pagbili ng mga kagamitang pangdepensa, mahalaga namang taong-taong maipagpatuloy ng pamahalaan ang pagbili ng military equipment. It's never too late. Even if we should have done this 10 years ago, I mean, just because it's late, that doesn't mean that we won't ever do it again or now. It's late, but we have to start. Sinabi rin ni Carpio na dapat ding i-develop ng pamahalaan ang anti-access aerial denial capability sa West Philippine Sea, tulad ng mobile anti-ship missiles. Dinagdag pa ni Carpio na tungkulin ng sandatahang lakas ng Pilipinas at pribadong individual na huwag hayaang maagaw ang malaking teritoryo sa karagatan na pag-aari ng Pilipinas. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Hindi pa man tapos ang investigasyon ng Senado sa money laundering issue ay may magandang resulta na agad ito ayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sa susunod na linggo ay ipagpapatuloy muli ng Senado ang investigasyon sa $81 million money laundering sa Bangladesh Bank. Ngunit di pa man tinatapos ang hearing, ikinatutuwa na ng Senate Blue Ribbon Committee ang magandang resulta ng investigasyon. Ayon kay Senador Teofisto Guingona III, magpapatuloy pa rin ang Senate probe sa money laundering. Sinabi ni Guingona, una pa lang ang ginawang pagsasauli ni casino junket operator Kim Wong ng $6.4 million sa mga magagawa pa ng hearing ng Blue Ribbon. Malinaw rin na marami pang kayang mabawi o may sauli na pera sa Bangladesh Bank. Umaasa naman si Senador Bam Aquino na dapat gawing halimbawa ito ng lahat ng institusyon na magsauli ng iligal na nakukuhang pondo sa lalong madaling panahon. Ayon naman kay Senador Ralph Recto, dapat sumunod na rin na magsauli ng pera ang PhilRem. Naniniwala rin si Senador Sergio Osmeña na magagawa ng Blue Ribbon Committee na mahikayat na magsauli pa ang iba ng pera sa Bangladesh Bank. Ayon pa sa ilang senador, ang pagdinig ng Senado sa money laundering ay popokus sa pag-amyenda sa mga batas ukol sa banking system. There are proposals from the Bangko Sentral. There are proposals from the AMLAC. And this is a very telling story on how we should go about the amendments of the law.
Ang sinusundan dyan, hindi yung mga pangyayaring ganito, kung hindi ko ano yung mga in place natin ng mga batas, ng mga sistema, ng mga safeguards. Ganon tayo hinuhusgahan. Umaasa naman ang kampo ni casino junket operator Kim Wong na di na maapektuhan ang imahe ng Pilipinas. We are hoping that at least yung stature ng Pilipinas sa world community has been restored today. Ayon kay Julia Bakay Abad, 2 oras at kalahati ang inabot ng pagbibilang kahapon sa $6.4 million na sinaksihan ng AMLA, BSP at Bangladesh Ambassador. Ginamitan ito ng 2 counting machines at aabot sa 5 cashiers ang kasama sa nagbilang. Sa ngayon, may mga hakbang na ginagawa ang Anti-Money Laundering Council sa ilang personalidad na binanggit ni Wong sa Senate hearing noong March 29. We're still trying to get information on these persons. We just heard about their names during the last hearing, so we're trying to get information on them. We are in coordination with the Chinese authorities on this. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Isang kontrobersiya ang tinatalakay ngayon sa Senado tungkol sa money laundering o pagnanakaw ng pera sa Bank of Bangladesh at paglilipat nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. Ngunit ano nga bang money laundering at paano ba ito mauunawaan ng karaniwang tao lang? Ito ang balita ni Joey Domingo. Dinidinig ngayon sa Senado ang isang kontrobersiya kaugnay ng laundering ng perang nagmula sa Bangladesh na idiniposito sa 4 na accounts sa Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. Ang money laundering ay isang gawain o kombinasyon ng mga gawain kung saan ang perang nagmula sa isang iligal na paraan ay inilipat, itinago o binigyan ng bagong anyo upang magmukhang lehitimo o galing sa mga legal source. Ito ang nangyari sa kontrobersiyang kinakaharap ngayon ng dating RCBC Jupiter Branch Manager na si Maya Santos de Guito at isang remittance company na PhilRem kasama ang ilang personalidad tulad ni na Cam Sin Kim Wong na isang casino junket operator na tinuturo si de Guito ang nagbukas ng 5 fictitious dollar accounts sa RCBC. Si Maya ang nagpeke lang sinasabing 5 bank accounts. Isang foreigner lang po ang ninifer ko kay Maya. Ang money laundering ay ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng illegal funds sa financial system at pagle-layer o pagtatago nito sa ilan pang transaksyon. Ang nasabing illegal funds ay pinapasa sa iba't ibang tao at mga financial activity na siyang magkukumpleto ng proseso ng laundering upang ito ay ma-integrate sa lehitimong ekonomiya, maaaring sa pamamagitan ng pagbili ng mga ari-arian at iba't ibang mga negosyo. Ang Anti-Money Laundering Council ay ang Financial Intelligence Unit ng pamahalaan na naatasang mag-implement ng Anti-Money Laundering Act or AMLA. Ito ay naatasang magsuri kung ang isang transaksyon ay kasama sa listahan ng mga institusyon na sakop ng batas laban sa money laundering o kung ang isang transaksyon ay kaduda-duda at nararapat na imbestigahan. Maaaring ipag-utos ng Council na imbestigahan ang nagmamay-ari ng isang monetary instrument o isang pag-aari na kasama sa listahan ng mga nasasakop ng batas at maaari rin itong mag-imbestiga ng mga transaksyon na may paglabag sa AMLA. Binanggit sa isinasagawang investigasyon ngayon sa Senado na alinsunod sa Anti-Money Laundering Law, ang bawat transaksyong may kaugnayan sa cash o katumbas nito na may kabuang halagang hihigit sa 500,000 piso sa loob lamang ng isang business day ay tinuturing na isang transaksyon na marapat imbestigahan. Sa kasong ito, ang pinag-uusapan ay $81 million. Tapos dumating ho ang almost 1 something in the afternoon. Opo, tumawag sa akin si Maya. Oh, may dumating $6 million. Sabi ko, okay. Sabi ko sa nila, dalawa, may dumating ho $6 million. O sabi ko, Maya, kung may dumating $6 million, ipadala mo na lahat sa Soler. Sabi niya, sige. Tapos, tumawag ulit siya. Oh, may dumating pa. 25. O, di, sige, padala mo kung pwede. Padala mo sa Soler. So, tumawag ulit. May 30 pa. May 20 pa. Lahat ito, million. Opo. So, ibig sabihin, lahat to, yun ang 81 million po.
Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Senator Aquilino Pimentel at Attorney Maria Cecilia Fernandez Estavillo ng RCBC tungkol sa security at confidentiality ng isang account, partikular sa bank secrecy law. Your Honor, we have actually consulted with our external counsel, and the advice is the wording of the bank secrecy laws covers the deposit itself. So even if the account holder, for example, would be fictitious, first there has to be a court order determining that. Mr. Chairman, I'd like to dispute the interpretation of RCBC of our law on the secrecy of bank deposits. Hence, if the depositors have been determined by the bank itself as fictitious depositors, there is no point in invoking or applying the bank secrecy law. Ang Anti-Money Laundering Act ay inamyendahan noong 2013 at nasaklaw ang mga transaksyon sa mga foreign exchange establishments, real estate dealers at mga jewelry at precious metal dealers na maaring imbestigahan, ngunit hindi nasali dito ang mga kasino. Una nang iminungkahi ni Senator Juan Ponce Enrile na siyang Senate President noong panahong iyon na isali ang mga kasino sa listahan ng mga transaksyong saklaw ng AMLA. Ngunit ito ay tinutulan ng panel of the House of Representatives sa isang bicameral conference kung kaya't hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin kasali ang mga kasino sa saklaw ng AMLA. Sa kasalukuyang kontrobersiyang iniimbestigahan ng Senado, maaaring sabihing hindi naging mabuti ang epekto ng pagtutol ng mga mambabatas noong 2013 na mapabilang ang mga kasino sa saklaw ng AMLA. Ang investigasyong ito ay magpapakita lamang sa publiko ng proseso ng banking system ng ating bansa at ang mga kahinaan sa sistema ay maaaring magamit ng ilang nananamantala. Ang kaguluhang ito ay may malaking epekto sa ating ekonomiya, hindi lamang sa panig ng RCBC, ngunit pati na rin sa mga Philippine investors, bankers at mga negosyante na nagtitiwala sa kakayanan ng ating banking system. Ayon pa kay Senator Ralph Recto, sa isinasagawang Senate hearing, mahabang panahon ang nagugol ng AMLA hanggang March 1 upang makakuha lamang ng court order upang i-freeze ang mga account na kabilang sa kontrobersiya. Anya, dapat gawa ng paraan upang mas mapabuti ang proseso. Ipinaliwanag naman ng AMLAC na sa mga insidenteng may kaugnayan sa ex parte o ang inisyatibong magmumula sa partidong apektado, ngunit nangangailangan ng matibay na ebidensya upang mabigyang daan. Ninanais ngayon ng AMLAC at ng Senado na maipasa ang amyenda na magsasaklaw sa mga kasino, pati na rin ng mga NGO, charities, money changers at mga remittance companies sa mga institusyon na maaaring imbestigahan ukol sa money laundering. Habang hinihintay ng mga mamamayan ang kalalabasan ng investigasyon, patuloy tayong umaasa na magbubunga ito ng pagbabago sa batas, pagpapanagot sa mga may sala at hindi lamang manatiling isang walang kabuluhang pagpapakitang tao. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Hahawakan na ng magkahiwalay na dibisyon ng Sandigang Bayan ang dalawang kaso ni Senator JV Ejercito at iba pang dati at kasalukuyang opisyal ng San Juan City. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Nai-assign na ng Sandigang Bayan ang kaso ni Senator JV Ejercito at 19 na dati at kasulukuyang opisyal ng San Juan City. Ang mga kasong ito ay kaugnay ng umanay maanumalyang paggamit ng San Juan City ng 2.1 million pesos na calamity fund na ipinambili ng mga armas taong 2008. 5th Division ang hahawak sa graft case ni Senator Ejercito at 5 pa. Ang division na ito ang siya ring humahawak sa graft at plunder case ng kanyang half-brother na si Senator Jingo Estrada, kaugnay naman ng PDAF scam. Si Associate Justice Roland Horado, Associate Justice Rafael Lagos at ang bagong miyembro nila na si Associate Justice Maria Teresa Mendoza Arcega ang mamumuno sa pagdinig ng kaso. Samantala, napunta naman sa 6th Division ang kasong illegal use of public funds kung saan kapwa akusado ni Ejercito ang 14 pa, kabilang na ang kasulukuyang Vice Mayor ng San Juan na si Francis Zamora. Sina Associate Justice Rodolfo Ponferrada at miyembro na sina Associate Justices Oscar Herrera Jr. at Carl Miranda ang siyang hahawak sa kaso. Ayon sa Sandigang Bayan, pinaghiwalayan dalawang kaso dahil hindi ito related at magkaiba ang set of accused sa bawat isa. Sa ngayon ay pag-aaralan na ng dalawang divisions ang kaso upang makita
kung may probable cause ba o sapat na basihan ang mga ito. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Mas palalakasin pa ng Aquino administration ang manufacturing sector sa bansa upang makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Tiniyak ni Pangulong Benigno Aquino III na patuloy na ipatutupad ng administrasyon ang mga proyektong magpapalakas sa sektor ng paggawa sa bansa sa nalalabing buwan ng kanyang panunungkulan. Sa kanyang pag-iikot sa isang high-tech company sa Laguna Technopark sa Binyan, Laguna, siniguro ng Pangulo ang pagpapalakas partikular na sa manufacturing and technology sector upang makalikha pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. I assure you that our administration will do everything in its power to continue this trend. Part of the strategy is making certain that companies in our sector will have access to employees with the right skill sets, and we have made significant progress in this regard. Sinabi rin ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng high-tech company sa bansa dahil bukod sa dagdag empleyo ay nabibigyan rin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na masanay sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Pero pinaka-importante yung sa akin, hindi lang doon sa investment nila, yung paglilipat o pagsasanay sa ating mga kababayan. Bakit importante sa akin yun? Noong 2010, alam nyo, ultimo electric fan, di ba? Dati marami tayong gumagawa na electric fan sa Pilipinas, napunta na sa ibang bansa . Matapos mag-inspeksyon sa Technopark ay dumiretso ang Pangulo sa rally ng mga lokal na kandidato ng Liberal Party sa Santa Rosa, Laguna at hinimok ang mga dumalo na maging matalino sa pagpili ng mga iluluklok sa pwesto. Kasama ang Laguna News Team, Bernard Dadis, UNTV News, Worldwide. Mas pinaiigting pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapaalala na kailangang kumuha ng travel clearance sa menor de edad na magbabakasyon sa ibang bansa nang hindi kasama ang mga magulang. Ito ang balita ni Grace Cassie. Pinaalala ng Department of Social Welfare and Development sa mga magulang ang pagkuha ng travel clearance, lalo na kung hindi kasama sa pagbiyahe ang menor de edad na anak ngayong bakasyon. Sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Passport Act of 1996, lahat ng Pilipinong 17 years old pababa na mangingibang bansa ay dapat kumuha ng travel clearance. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Suliman, ito ay upang maiwasan ang human trafficking at iba't ibang klase ng pang-aabuso sa mga kabataan. Kasi meron na kaming na-detect na sasabihin ako ay auntie, dadalhin ko yung bata para makipagmamasyal or makita yung kung sino man yung mga kamag-anakan. Kailangan siguraduhin namin na may permiso yun sa mga magulang at yung mga magulang pumapayag na dalhin nila yung bata. Sa mga nais kumuha ng travel clearance, maaaring i-download sa DSWD website www.dswd.gov.ph ang travel clearance document. Hindi naman required ang personal appearance ng menor de edad. Kailangan lang dalhin ang marriage certificate ng mga magulang. Para naman sa mga single parent, kailangan lamang ipakita ang birth certificate ng bata. At kung may custody issue, kailangan sang-ayon ng parehong magulang ng bata sa paglabas nito sa bansa. Ang mga requirement ay maaaring isumite sa DSWD regional offices. Ang pagkuha ng clearance ay may processing fee na 300 pesos valid for 1 year at 600 pesos valid for 2 years. If you're working with a travel agent, meron na ho kaming nahuli din, na-detect, sinisingil nila sila ng 1,000, 2,000 at sinasabing ito ay processing fee. What the government requires is only 300 pesos valid for 1 year. Noong nakaraang taon nakapag-issue ng 11,182 travel clearance ang DSWD, habang mula January ngayong taon hanggang sa kasalukuyan, 2,760 na ang kanilang naibigay. Grace Casen, UNTV News, Worldwide. Isang patay habang 2 rebelde naman na naaresto matapos makipagbakbakan sa tropa na militar sa Nueva Ecija. Ito ang balita ni Grace Doctorero. Nasawi ang isang miyembro ng New People's Army matapos makaengkwentro ang tropa ng 3rd Infantry Battalion ng Philippine Army sa Nueva Ecija.
Kinilala ang napatay na si alias Paulo, habang ang dalawa naman niyang kasamahan na sina Joffrey Tolentino alias Yuri at Rene Redemio ay nadakip ng militar. Wala namang napaulat na nasugatan sa panig ng mga sundalo. Ayon kay 3rd Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Randy Remonte, nagsasagawa sila ng focus military operation nang makaengkwentro ang 15 rebelde sa Sitio Kabisalan, Barangay Digdig noong Martes. Tumagal ng 30 minuto ang bakbakan. After making an initial assessment of the report, First Lieutenant Amora relayed the information to the Battalion Intelligence Officer, who likewise made some verifications together with the Battalion Operations Officer, and then reported the matter to me. It was immediately recalled in our immediate discussions that the previous arson attempt by the NPA remnants occurred on September 30, 2015 at Sitio Tapil, Barangay Bunang, Karanglan, Neresia. Plano umano ng mga rebelde na guluhin ang road projects ng Pacific Concrete Construction sa Karanglan, Aritao, sa Nueva Vizcaya at Maharlika Highway mula San Jose City sa Nueva Ecija hanggang Santa Fe. Na-recover din sa mga rebelde ang 2 M16 Armalite rifle, isang pampasabog, isang cellphone, ilang metro ng antenna wire at isang bandolier o shoulder belt ng ammunition. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pursuit operation ng militar katuwang ang mga pulis sa mga nakatakas na rebelde sa bulubunduking bahagi ng lalawigan. Kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Pinagtibay ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221 ang desisyon na huwag pagbigyan ng bail petition ng 2 miyembro ng pamilya Ampatuan kaugnay ng Maguindanao Massacre. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Walang nakikitang dahilan ang Quezon City RTC upang baguhin ang kanilang desisyon na huwag payagang makapagpiyansa sina Anwar Ampatuan Jr. at Sajid Ampatuan. Kabilang ang 2 sa mga pangunahing akusado sa mga kasong murder kaugnay ng Maguindanao Massacre. Sa kautusang inilabas ni Judge Jocelyn Solis Reyes, pinagtibay ang kanilang desisyon noong Enero na i-deny ang bail petition ng 2. Ayon sa korte, malakas ang ebidensya laban kina Anwar at Sajid Ampatuan sa kanilang partisipasyon sa karumal-dumal na pamamaslang. Sa testimonya ng isa sa mga testigo na si Sukarno Badal, kasama ang 2 sa mga bumaril sa mga sakay ng convoy ng pamilya Mangudadato. Nakikipagparamihan pa umano ang 2 ng matatamaan gamit ang isang baby M60 machine gun. Patunay ito ayon sa korte na may malaking partisipasyon ang 2 upang maisagawa ang karumal-dumal na krimen. Samantala, tanging si Andal Ampatuan Jr. na lamang ang natitirang akusado na hindi pa rin tapos ang bail hearing hanggang sa ngayon. Noong Disyembre pa dapat magtapos ang pagdinig sa petisyon, ngunit muli itong naantala matapos umurong ang dating abogado ni Andal Jr. Inatasan na ng korte ang bagong abogado nito na tapusin hanggang sa Mayo ang presentasyon ng kanilang ebidensya. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. 2,321 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Kahandaan sa pagresponde sa panahon ng lindol, ipinamalas ng Disaster Risk Reduction and Management Group ng Quezon City Government. Patuloy ng ito ang balita. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ba ang weather natin this weekend?
Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Wala tayong na-expect na bagyo o anumang kahit LPA na makaka-apekto sa bansa sa ating weekend. Pero magiging maalinsangan lalo na sa may area ng Mindanao. Diyan yung mas mataas na possibility na magkaroon ng mas mainit na temperatura at ilang lugar sa may Luzon kagaya sa may Tugigaraw, Tony Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong easterlies o yung hangin na galing sa may silangan na nakaka-apekto sa eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papurin at magkakaroon po ng isolated thunderstorms na nasa eastern side, particular Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at rehiyon po ng Bicol. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas, maaari pong maitala ang maximum temperature na 34 degrees Celsius at paalinsangan din po sa may area ng Tuigaraw 35. Sa Baguio po, 15 to 24 at dyan po sa may area ng Puerto Princesa sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies din po ang area ng Visayas at makakaranas din po ng papulupulong pagulan, pagkilat at pagkulog, lalo na sa may area po ng Samar at Leyte. Temperatura naman po sa Iloilo City, Metro Cebu at Tacloban hanggang 33 degrees Celsius. Ang Mindanao ay makakaranas din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papurin at magiging malinsangan din po ang lagay ng panahon dyan. Lalo na po sa may area ng Metro Davao, maaari pong umabot sa 36 degrees Celsius ang maximum temperature. Cagayan de Oro City, 33 at Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang atin pong sunrise, 5:52 a.m. atin naman pong sunset, 6:08 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Nagdaos ng earthquake drill ang Disaster Risk Reduction and Management Group ng Quezon City Government upang masubok ang kahandaan nito sa pagresponde sa lindol. Ito ang balita ni Joan Nano. Ipinakita ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang kahandaan ng Disaster Response Team kung magkalindol. Kaninang umaga nagsagawa ng earthquake drill sa Quezon City Hall sa pangunguna ng Disaster Risk Reduction and Management Group ng lungsod. Kabilang sa mga grupong nagpakita ng kanilang disaster response ang Bureau of Fire Protection ng Quezon City, Department of Public Order and Safety, Red Cross QC Chapter at iba pang grupo. Naroon din sa earthquake drill ang UNTV News and Rescue Team na nagpamalas rin ng kanilang kakayahan sa pagresponde sa panahon ng ganitong uri ng sakuna. Nang tumunog ang sirena, sabay-sabay na pinalabas ng building ang mga empleyado at iba pang mga tao sa City Hall at pinapunta sa open grounds upang makaiwas sa mga bagay na babagsak at makakapinsala sa kanila. May senaryo rin na inaapula ng mga bombero ang apoy na kunwari ay sumiklab dahil sa lindol. Ipinakita rin ng mga rescue group ang iba't ibang uri ng pagresponde sa mga biktima na nasaktan at natrap sa building. Nakaposisyon rin sa lugar ang command post ng QC-DRMMC at ang Welfare Assistance Desk ng Red Cross upang magbigay rin ng assistance tulad ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Nagsagawa rin ng clearing operation scenario kung saan inalis ang mga nagkalat na mga nakatumbang puno at iba pang bagay na nakaharang sa kalsada. Ang earthquake drill ay isinasagawa quarterly ng Quezon City Government upang tiyakin ang kahandaan ng lungsod sakali mang dumating ang mga ganitong sakuna. Well, yung Disaster Risk Reduction Management Council regularly conducts these drills, no? So that second nature na sa amin ang mobilization ng gamit, coordination among each other. Tinitingnan natin kung gaano kabilis o yung pagkilos ng tao at kung paano nila na internalize yung kanilang roles no? Pag dumating yung hindi natin inaasahang paglindol. Buong puso namang nagpasalamat ang pamunuan ng Quezon City sa pakikibahagi ng UNTV sa kanilang disaster preparedness drill. Nagpapasalamat po si Mayor Herbert Bautista at ang buong kawanihan at pamunuan ng Lungsod Quezon sa UNTV sa kanilang suporta at tulong dito sa ating ginagawang earthquake and fire drill dito sa Quezon City. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Pito ang nasawi ng tiyempong pasabugi ng isang car bomb
habang dumaraan ang isang bus na puno ng mga pulis. Samantala, pahirapan naman ang rescue operations sa mga otoridad na sa mga natrap sa gumuhong flyover sa India. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa India, umakyat sa mahigit 20 ang bilang ng nasawi habang mahigit 100 ang nasugatan sa pagguho ng ginagawang flyover sa Kolkata, India kagabi. Dahil makitid ang daanan papunta sa collapse site, hindi makapasok ang mga malalaking sasakyan na gagamitin sana sa pag-aalis ng mga debris. Kaya gumamit na lamang ang mga rescuer ng maliliit na kagamitan tulad ng electric saw, samantalang mano-mano ang pag-aalis sa mga tipak ng semento upang makuha ang mga nalalabing survivor. Naganap ang pagguho habang maraming pedestrian at taxi na nasa ilalim ng ginagawang flyover. Hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng pagguho. Sa Amerika, isang pulis ang nasawi sa shooting incident sa loob ng Richmond Greyhound bus station sa estado ng Virginia sa Amerika. Ang napatay na pulis na kinilalang si Chad Dermir ay binaril habang papalapit sa suspect. Napatay rin ng 2 kasamahang pulis ni Dermir ang hindi kinilalang suspect. Samantala, 2 sibilyan na nagtamo ng bahagyang injury dahil sa insidente ang ginagamot ngayon sa ospital. At sa Turkey, 7 pulis ang nasawi habang 27 naman ang sugatan sa pagsabog sa Diyarbakir province sa Turkey. Sa CCTV footage, makikita ang lakas ng pagsabog na nagdulot ng makapal na usok sa himpapawid. Ayon sa mga otoridad, isang nakaparadang kotse na puno ng pampasabog ang dinetonate habang dumaraan ang sinasakyang minibus ng mga police officer. Nangyari ang pag-atake isang araw bago ang nakatakdang pagbisita sa syudad ng Prime Minister ng bansa. Sa ngayon ay wala pang umaakong grupo sa naganap na pagsabog. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa entertainment kasama si Tari Javier. Dumating na ang 1,600 pandas sa Bangkok, Thailand bilang bahagi ng kanilang world tour upang ikampanya ang pangangalaga sa mga endangered animals. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Matapos mag-tour sa Hong Kong noong nakaraang taon, dito naman sa Bangkok, Thailand, napiling isagawa ang flash mob ng mga cute na mga pandas na ito sa pangunguna ng World Wildlife Foundation o WWF. Ang flash mob ng 1,600 paper mache panda replicas ay naglalayong isulong at ipanawagan sa buong mundo ang kahalagahan ng wildlife preservation, lalo na ng mga endangered animals kabilang na ang mga panda. Ang mga panda replica ay idinisenyo at likhang sining ng French artist na si Paolo Grangian na pinasimulang itour noong 2008. Tatagal hanggang April 10 ang mga pandas na ito na iikot sa iba't ibang iconic places dito sa Bangkok hanggang sa huling destinasyon nito sa Central Embassy. In Belgium now they fly over a panda for making a baby. Small yeah, because we have a very rich Belgian and he gives money for the park. So we go to the park in Belgium. Because we love the place where something happening. Wherever something happening in Bangkok, we go and see. Yeah, this is one of the place. Yeah. Sa kasalukuyan ay mayroon na lamang 1,600 na giant pandas sa buong mundo. 2 sa mga ito ay nasa Chiang Mai Zoo dito sa Thailand. Bawat isang panda ay nakahanda para sa panda adoption o naghahanap ng sponsor upang makalikom ng pondo para sa proyekto ng WWF sa Thailand, gaya ng pangangalaga sa mga wild elephants, Bengal tigers at iba pang vulnerable species. Ayon sa World Wildlife Fund for Nature Thailand, lahat ng pondo na malilikom mula sa exhibition ay gagamitin upang mapalakas pa ang kampanya para sa wildlife preservation sa bansa. Mula rito sa Bangkok, Thailand, Kat Dumaraos, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy International Thanksgiving sa Members Church of God International. Balik sa inyo, Atty. Reg. At maraming salamat, Talia. At sa ating mga kapatid na Members Church of God International, kami po ay bumabati ng Happy International Thanksgiving. Happy International Thanksgiving. Yes. Happy weekend na rin sa kanila. Oo, at huwag niyo po kaming kakalimutang ipagdasal. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan.
Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.